So ito po mga kababayan, yung umpisahan natin dito yung kay PBBM. Yung kay PBBM mga kababayan, ang sabi niya, wala silang Merry Christmas. Naku po, ito na si GIL, gumagano na. Si Bato, nagbitbit na ng santo, naging makadiyos na bigla nung nasabing wala silang Merry Christmas. Naku po, mga kababayan, example lang yan naging makadiyos na si Bato. Ito mga kababayan, nakita nyo po wala silang Merry Christmas. Yan ang sabi ni PBBM. Nako, pakinggan natin to mga kababayan. Ano nga ba itong ibig sabihin? Na wala silang Merry Christmas. Ito po mga kababayan. Lakasan ko lang yung volume nang marinig po ninyo Wala daw Merry Christmas itong mga kawatan, itong mga buwaya. Nako, mamaya sasabihin na naman nila yan. Bakit hindi kasali si Romualdez? Alam nyo mga DDS Uy, Sultan, maraming salamat po sa iyo, sa iyong palipad. Thank you so much. Itong mga DDS, kasi kanina actually mga kababayan, binalita po ito ng DZMM. Na mismo si PBBM nagsasalita na wala pang Pasko makukulong na talaga itong mga magnanakaw. Pinangalanan na nga ni PBBM Alam nyo ang sabi nila, bakit wala si Romualdez? Gagawin nyo pang kriminal si PBBM. Alam nyo sa totoo lang, mga DDS, sa mga naghahanap kung bakit si Romualdez walang kaso at hindi kasali sa nakasuhan. Kasuhan ninyo. Kayo mismo ang kumaso. Bakit si PBBM ang turuan ninyo? Diba? Kasi kung si PBBM lang, alam ni PBBM kung sino ang dapat kasuhan. Kung kayo pala alam ninyo na may kasangkot si Romualdez or kasali si Romualdez, mag-file kayo ng kaso. Kasuhan niyo. Open naman si Romualdez pribadong tao ba yan? Public servant yan. Anytime pwede niyong kasuhan si Romualdez. Kahit tadtarin po niyong pangkaso yan. Ang tanong ngayon, ano bang ikakaso ninyo? Di ba? Ito. Bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala yung masisira yung kaso natin, hindi natin mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Ang ibig sabihin ni PBBM mga kababayan, hindi kasi basta-basta ganun kadali or kabilis ang magkaso. Diba? Kailangan pag nagkaso ka, yung pulido. Yung yung walang lusutan. Yung kumbaga, sabi nga ni Amy, kumbaga, kung may pananagutan man, sabi ni Amy, kumbaga, kung may pananagutan man, wala talagang lusutan. Talagang tad-tad ng kaso. Sabi ni Amy, kung may pananagutan man, wala talagang lusutan. Talagang tad-tad ng kaso. Gumaganon yung uso ni Amy. Ganon din siya sa cashew. Ganyan, alam nyo, yung lola ko, naalala ko noon, pag matanda, ganyan na parang, yung boses mo, parang may S na. Diba? Yan ang sabi ni Amy. Kung tatalab man, tad-tad ng kaso, wala talagang takas. Talagang kaso. Sabi ni PBBM, kaya kailangan daw kasuhan. Kailangan pulido, solido ang ikaso. Kasi baka mangyari lang yan kay Janet Napoles. Tignan ninyo, nakulong nga lang ng 10 taon. Naabsuelto din naman. Diba? Ito pa. Tapos pag naabsuelto, sabihin nilakad yung kaso. Palakasan. Diba? Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik natin. So tatlo talagang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito. Kilabot! Hello. Ay tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. Tama! At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit.
Kaya Tama. yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito, yung aking mga nabanggit ngayon, ay yan, ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga Kawatan. kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, mga buhaya. tapos na ang maliligaya ninyong araw. Nako, kaya rinig ninyo, nako. Alam nyo si PBBM, alam nyo yung alam nyo si PBBM, parang lolo ko. Bakit? Alam mo yung nagbabanta, pero yung lolo ko kasi Ilonggo, Bohol, kasi half yung lolo ko sa side ng mama ko Ano siya, Korean, Boholano, Ilonggo. Actually, hindi naman siya totally Ilonggo, parang may something lang. Kasi yung lola ko, yung mama ng mama ko is Ilongga kasi. Tapos yung lolo ko, Bohol, may half siya na pag-Korean. Kaya ang nangyari is, ganun siya magsalita. Kaya kayo, mga magnanakaw kayo, bilang na ang araw ninyo. Parang ganun ba yung, alam mo hindi siya galit, pero nagbabanta. Ganun talaga. Yan, kaya nga, kaya nila sinasabing weak si PBBM. Kasi weak talaga siyang magsalita. Yung boses kasi niya, alam nyo yung, ayaw kasi ni PBBM yung yung nagmumura ka sa sobrang galit. Hindi kasi yun hindi kasi nangangahulugan na kapag nagmura ka ay tama ka, magaling ka. Ang pagmumura kasi expression yan expression mo yan na putang inang ganito, putang inang anak ng pateteng, di ba ganon? Si PBBM kasi ganon, kaya ang sabi niya, tignan ninyo, kayo, mga magnanakaw kayo, mga buhaya, mga sangkot, tapos na yung mga maliligayang araw ninyo. Actually, si PBBM kaya ganyan siya, yung dito niya, magsalita siya parang bulol. Ano kasi siya British accent kasi. Actually, si PBBM talaga, hindi siya nagsasalita masyado ng Tagalog. More on Ilocano, English kasi ang sinasabi niya. Mapansin nyo naman yan, mga kababayan Kasi bakit? Kaya si PBBM ganyan siya magsalita, parang sa lapid yung dila. Ilocano, English ang kanyang sinasabi. Maskin si Sara, di ba? Ang pangit ng diction pagpakinggan ninyo. Alam nyo, mas masakit. Kaya hinahaba niya kasi iniisip pa niya kung anong Tagalog sa ganitong salita. Diba? Napansin nyo si Sarah pag nagsalita. Alam nyo, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Kasi iniisip niya kung anong Tagalog ng Bisaya na nasa niya. Diba? Bisaya kasi. Wala naman akong problema sa Bisaya, pero wag lang pilitin mag-Tagalog na maganda ang version kaya na pangit man kaya pakinggan. Ganun ang salita ni Sarah. Alam nyo, pangit kay pakinggan. Di magyug ko mapayag sa mga ganyang salitaan ba? Ganun man ang salita ni Sarah. Good. Hindi man yan, mali man yan. Di ba? Mali man yan siya. Hindi naman yan ganyan. Di ba? Yung mga ganyang salitaan yung, alam nyo yan si ganun talaga niyan siya. Ganyan manggid na. Ganyan si Sarah. Kaya nga, di ba? Kung kay Sarah nga, natatawa kayo. Kung kay PBBM pa kaya. Kasi alam nyo naman na ang Vice President natin, Bisayang dako. Tapos ang ating Presidente, Ilocanong dako. Di wag na kayong magtaka kung bakit ganyan ang sabi ng mga salita nila sa lapid. Kasi hindi naman yan mga pure, actually, ang Ilocano is pure Tagalog. Dumayan kasi taga Luzon yan Pero yung pinaka-main talaga natin ay yung dito sa Maynila. Ang problema, hindi naman kasi taga Manila yung mga yan. Di ba? Kaya ganun sila magsalita, malambing. Alam mo yung parang Ilonggo na nasunog na, magabantay gid kamo bukas kay maghahanda na gid kamo kay patayin ko gid kamo tanan. Di ba? Nakita mo papatay na, pero yung sinasabi, di ba?
Alam mo yung si PBBM kasi Ilocanong Bisaya yan kasi nga waray naman kasi si Madam Imelda. Oo, kaya sa lapid talaga. Oo. Kaya tingnan niyo mga Ilonggo ay nasunog. Alaki ng sunog, kawawa gid ang tao, yung bata gid na nasunog gid ba? Hala kaluoy gid. Oh, kaluoy gud sa gapos. Oh, yung bata ba oh nasunog gid. Na, ako galit na ako sa imo, saksakin mo ang gigita ng kutsilyo garon. Subukan mo lumapit sa akin kay mamatay ka gid. Yeah, kita nyo, galit na yan. Subukan mo gid tusukin ko ginabulpin yung mata mo. Pag natusok ko ginabulpin yung mata mo, matitano ka gid, mabulag ka man gid. Ganyan siya. Di ba nakita nyo? Imbis na may sunog, di ba? Hala ka, kadako sa sunog. Naliyab-liyab, manggid ng apoy. Gasayaw-sayaw, manggid ng apoy. Diba? Imbis na magtawag ka bumbero, tatawag ka sa bumbero, dial ka 911 Davao City. Hello? Nasunog manggining Matina, Davao City, naubos may subdivision ni Duterte na 44 kabuok. Nasunog gid sila. Pwede ba nga puntahon mo ninyo kamo dire kay nasunog gud galiyab-liyab manggid ang kalayo. Tapos pagtunog, kami ay apoy na hindi mapatay. So, sasabihin agad ng bumbiro, ay may sunog nga. Bakit? Kasi kami ay apoy. Diba? May sunog nga. Pakinggan ninyo. Habulin na namin kayo. Habulin na. Okay, that's Ulitin it. nga. Ulitin natin. Na nagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Nako. Habulin na namin kayo. Di ba? Kayo mga magnanakaw. Tapos na yung mga maliligaya ninyong araw. Hahabulin namin kayo. Kaya kita nyo yung palabas sa Pipito Manaloto. Anong pangalan ng yaya ni doon? Yung pangalan ng yaya ni Nubabilia doon na patayin mo yan. Sabi mo kasi sa akin, suksok, tanggalin ko yung saksakan. Sinunod ko lang naman yung utos mo. Sabi mo, tanggalin ko yung saksak. Yun, hindi luto yung kanin. Diba? Parang si Jacqueline Jose. Subukan mo. Papatayin gid kita. Ganun si Jacqueline Jose, diba? Hindi ako papayag. Ako'y papatay talaga. Palayasin mo yan. Ganun siya magsalita. Diba? Si Berta. Diba? Sir Mr. Chris Perez. Si Berta. Ayan. Ma'am Leticia, hello po. Okay, that's it. May part 2 pa, PBBM. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take... I'll take 2 questions. We'll take 2 questions may from the floor. 2 questions pa. The first question Ayan. will be from Alvin Baltasar. Ayan na. Mr. President, magandang umaga po, Ada. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ayan. Ang tanong ko po, Mr. President, Ayan na, pakinggan ninyo. kailan po kaya mangyayari Na may makulong. Ayan. At kailan po ito? Palagay ko, bago hindi palagay ko, alam ko. Hala. Bago magpasko, Pakinggan. marami dito. Palagay ko, ay hindi daw palagay ko, alam ko. Alam daw niya. Bago magpasko. At kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko. Bago magpasko, Patay. marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Patay. Wala silang Merry Christmas. Patay. Before Christmas, makukulong. Wala silang Christmas before Christmas. Naku, GIL, praise the Lord. Kinabahan talaga ako kay GIL, praise the Lord. Naku, Diyos ko, GIL, praise the Lord. Naku, GIL, Christmas Angel. GIL, praise the Lord. Tandaan ninyo Sabi niya, hindi palagay ko, alam ko na makukulong sila hindi bago magpasko. So, ibig sabihin, mga kababayan, actually, mga kababayan, ano ba ngayon, November? Ilang araw na lang, no? 25 na.
Oo, nako. Ano sabi ni Berta? Oh, bago daw magpasko, makulong daw sila. Ulitin mo, Berta, sabihin mo kay ganito. Bago daw magpasko, makulong daw sila. Alaka, mga kababayan, ako, lumabas na yung pangil ni PBBM. Kaso yung pangil yan nakaganon, no? Yan dito lang sa gilid. Nakaganyan. Naku, sabi ko sa inyo. Pag dalawang pangil na lalabas ganyan, iba na yan. Isa pa lang kasi dito pa lang ganyan pa lang eh. Nako, Diyos ko. Tapos ang sasabihin na naman ng mga DDS niyan, mga kababayan, bakit wala si Martin Romualdez? Yan lang din talaga, mga kababayan. Kahit basahin natin yung sa comment section, kahit basahin natin, mga kababayan, sa comment section dito sa ng DZMM, pag nakita nyo po, mga kababayan, isa lang talaga ang sasabihin. Pag pinuntahan ninyo, bakit hindi kasama si Romualdez? Ayan. Yan, isa yan sa tanong, mga kababayan. Bakit hindi kasama si Romualdez na kinasuhan? Simple lang naman yan eh. Open si Romualdez. Open si Romualdez. Kasuhan ninyo. Diba? Kung meron man kayong ebidensya na makapagdiin kay Romualdez, kasuhan ninyo. Diba? Ako kasi kung tutuusin kung ako mismo magkaso kay Romualdez, meron. Mga DDS, gusto nyo hingiin sa akin para makasuhan si Romualdez? Kung sa akin kayo manghingi, bigyan ko kayo. Kung gusto nyo kasuhan si Romualdez dahil sangkot siya sa flood control, hingiin nyo sa akin. Pero isang kondisyon. Saksakin nyo muna bawat isa ninyo bago kayo lumapit sa akin, tsaka ko ibulong. Saksakin nyo muna sarili ninyo. Kailangan isang dangkal na kutsilyo babaon sa dibdib. Ganyan. Tapos ibulong ko sa'yo kung ano yung ikakaso nyo sa kanya. Alam nga naman walang kapalit. Ibibigay ko lang. Diba? Hindi pwedeng ganun. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto nyo si Romualdez, masangkot dyan, bigyan ko kayo ng example. Kaso lang, ang hirap kasi, mga kababayan, itong mga DDS, mismo presidente, uutusan pa nila na sangkot daw si Romualdez, isali daw sa kaso. Diba? Diyos ko, kung gusto nyong kasuhan si Romualdez, ipunin ninyo lahat, maghanap kayo ng ebidensya, kasuhan ninyo, hindi utusan ninyo si PBBM. Hindi porkit pinsan niya yan, tinutulirit niyan. Ako mismo testigo, ako mismo nakatestify na kahit pinsan niya yan, hindi niya yan tinutulirit. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan, alam nyo ba matagal na si PBBM dyan nagmanman kay Romualdez? Hindi nyo ba alam? Matagal na nagmanman si PBBM dyan, hindi porkit pinsan niya yan. Hindi niya kinukonsinti yan. Ako na mismo nagsabi sa inyo. Ito, ulitin ko sa inyo. Si pinsan, galit na dyan kay pinsan. Noon pa. Diba? Diyos ko. Noon pa. Kung tutuusin tanong nyo kay Mike Cervera. Tanong nyo kay Mike Cervera, dyan nyo matuto. Ito na naman si Dong Randy PH, di yan totoo. Utot mo, Dong Randy, kung ako, ito, i-message mo ko personal, Dong Randy, pakita ko sa'yo. Para kung gusto nyong masangkot si Romualdez, masali dyan sa flood control. Pero bago ko i-message sa'yo, makipag-meet ka sa akin, saksakin mo yung dibdib mo ng kutsilyo. Pag bumaon yung isang dangkal kutsilyo, tsaka ko ibulong at ipakita sa'yo. Diba? Di na ako maniniwala talaga. Di wag, hindi ka naman pinipilit. Bakit? Ang tanong, maniniwala ba sa'yo? Ganun lang naman ka-simple. Ay, Diyos mio Marimar, kung hindi ka maniwala, di ka nung pakialam namin. Di wag, hindi ka naman namin pinipilit. Bakit? Pinipilit ko ba kayo? Ayan, ganito talaga ugali ko. Kaysa naman magiging ikaw, magpaka-feeling matalino, tas DDS. Diyos ko naman. Ganito ugali ko.
Dong Randy. Ganito talagang ugali ko, Dong Randy. Simula man noon, tanungin yung mga naunang nanonood sa akin kung ano ako hanggang ngayon, ganun talaga ako. Walang nagbago sa akin. Kaysa naman katulad sa'yo, magpe-feeling matalino ka at feeling mo may alam na hindi ka naniniwala. Tapos pag tinanong kita, sasabihin mo, napanood mo lang sa vlog ni ganito, napanood sa TikTok, napanood sa balita. Putang ina. Alam nyo, ganyan yung mga DDS ito. Tulad nito, di ako matalino, di kagaya mo. Di ka talaga matalino. Oo, kasi bubo ka nga, di ba? Alam mo na. Di ba? Mismo sinabi mo. Alam nyo yung mga DDS, kanina nabasa ko doon sa sabi ni PBBM sa press con na hindi na sila abutan ng Pasko, wala silang Merry Christmas. Alam mo, sabi nung DDS, bakit hindi mo sinali yung pinsan mo, si Romualdez? Di ba sangkot yun? Sabing ganon. Nag-comment ako, alam nyo, kapag DDS ganyan, puro dada, puro react. Tapos pag pinersonal mo siya, halimbawa, yan si Dong Randy PH. Tatanungin mo ngayon, sangkot ba talaga si PBBM? Sabi niya, yes! Ay, si Romualdez, yes, totoo yan! Sangkot yan! Tapos pag ipatawag yan ngayon sa Malacanang, yan si Dong Randy PH, ilahad mo ang ebidensya na sangkot siya. Ilahad mo ang pruweba, patunay na dokumentado. Tapos hanapan mo, alam mo ang sasabihin, ay yun ang narinig ko sa balita eh. Yan yung nakita ko sa TikTok. Yan yung nakita ko kay Banatbay. Yan yung nakita ko kay Silis. Yan yung nakita ko kay Baduy. Yan yung nakita ko kay Maharlika. Diba? Ebidensya ba yung ganon? Yung daldal ng mga vlogger? Diba? May nagtanong, bakit hindi kasama si Pulong? Ang mahirap kasi, pwede naman natin isama lahat. Ang problema kasi, asan yung ebidensya? Diba? Wag po kayong magmadali kay Pulong. Darating din tayo dyan. Pati kay Romualdez. Diba? Yung pinipirmahan niya yung budget. Alam mo, sa totoo lang, magbalik na naman tayo sa sinaunang panahon niyang usaping budget. Babalik na naman tayo dyan sa unang panahon ng usaping budget. Yan na naman tayo sa usaping budget. Ang tanong, saan mo narinig yung usaping budget na yan? Sa mga DDS vlogger? Sa mga DDS vlogger, pinirmahan yung budget. Natural, pipirmahan ni PBBM yung budget. Natural, aprobahan ni Romualdez ang budget. At ni Chis Escudero. Kasi kung hindi niya aprobahan yan, mas lalo manggagalaiti si Sara, walang pundo. Diba? Diyos ko naman, hindi po rason dyan na pinirmahan ang budget ay corrupt na. Diyos ko naman, natural pipirmahan nila kasi sila yung House Speaker, sila yung Presidente, sila yung Senate President. Diyos mio, marimar naman. Ay sus, di lalabas kung di pinirmahan yan. Di kung hindi pinirmahan yan ni Romualdez, ni Chis Escudero at ni PBBM, sa tingin mo, tatakbo ang ekonomiya natin? Tanga, hindi ganyan ang Dong Randy PH, hindi ganyan ang rason, hindi ganyan ang ang sagutan ng mga may utak. Alam nyo yung mga ganyang sagutan, DDS yan, kabubuhan yan. Walang kinalaman dyan yung pirma ni Marcos. Walang kinalaman yung pirma ni Romualdez at ni Escudero. Ang may kinalaman dyan kung paano nila manipulahin at paano nila gastusin ang pera ng mga nakatanggap ng pondo. Si Marcos, presidente. Pag ang bawat congressman, mayor, gobernador, nagbibigay ng project, pipirmahan ni Marcos yan. Ngayon, depende na yan kay congressman, depende na yan kay senador, depende na yan kay mayor o kay gobernador kung paano nila gamitin. So ngayon, kung nakita mo doon na may anomalya si congressman, gobernador, mayor at si senador, doon mo kasuhan. Walang kinalaman ang pirma dyan, tanga. Diba? Budget yan eh. Nasa mga tumatanggap ng budget yan kung paano nila dinala. Walang kinalaman ang pirma dyan. Diyos ko, tignan daw, hindi daw nakasuhan si uncle mo. Paano nga makasuhan? Pumirma lang naman siya. Ngayon kung ang pinirmahan niya ay, ito, 1 billion kay Escudero, 1 billion kay Soto, 1 billion kay Villanueva. Pipirma lang naman siya. Paano siya makasuhan? Pumirma lang siya. Depende na yan kay Soto, kay Villanueva at kay Escudero kung paano nila gamitin. Ngayon, kung sa tatlong tag 1 billion na yan ay may anomalya, sila ang kasuhan mo, hindi yung pumirma. Kasi kung hindi mo bigyan ng project yan, madadama yung iba. Alam mo, sa totoo lang, minsan yung mga DDS, isa lang masasabi ko. Kuda ng kuda. Ngayon, Dong Randy PH. Kung nandito ka lang sa Pilipinas, samahan kita sa Malacanang. Ilahad mo yung nararamdaman mo. Ngayon, kung ano ang nararamdaman mo, vlogger ako, di ba? Ngayon, halimbawa, gusto kong ipakulong si Romualdez. Paano ko ilalahad?
Kung ang ebidensya ko ay hindi sapat, mapapahiya lang ako pagdating doon. Ngayon, tanungin ko kayo, sino dyan ang may alam or may ebidensya na sangkot si Romualdez? Samahan ko kayo sa DOJ at sa Ombudsman. Samahan ko kayo, ipa-NBI pa natin. Libre ako anytime. Samahan ko kayo. Make sure na ang inyong bit-bit ay kumpleto. Kasi kung hindi kumpleto yan, huwag nyo ko ipanghiya. Pagsasampalin ko pa kayo. Baka hindi ko pa kayo pauwiin. Ikulong ko na kayo doon mismo doon sa loob. Diba? Yan, mga DDS. Kung gusto ninyong makulong si Romualdez, kumalap kayo ng ebidensya, laban kay Romualdez, samahan ko kayo sa Ombudsman. Samahan ko kayo sa Ombudsman. Saan tayo magkita? Sabihin ninyo sa akin, samahan ko kayo. Anong sinong tinatakot mo? Hindi kita tinatakot, tanga. Kung hindi kayo takot, magkaso kayo. Andyan si Topacio, nandyan si Torion, no? Ang dami abogado niya. Nandyan sino pa? Yung puti ang noo. Sino ba yun? Si Kingmaker. Ang daming abogado niyo dyan. Ang daming abogado na grupo ni Sara. Lapitan ninyo. Anong kwenta ng mga abogado na yan kung hindi pala ninyo hindi pala makatulong sa mga nararamdaman ninyo? Kung gusto nyong makulong si Romualdez, nandiyan pa si Panelo. Nandiyan si Topacio, si Panelo, si Vic Rodriguez, nandiyan si Jimmy Bondok. Kadami ninyong abogado dyan. Andyan si Trixie Cruz Angeles. Andyan si Libayan. Sino pa? Nandiyan pa yung kalbo na vlogger na abogado. 7 na. Nandiyan pa yung abogado ni Sara 16 piraso. Nandiyan pa si Martires. Ba't hindi kayo, nandiyan pa si Guanzon. Agoy, na naghalusinit na. Paano ako naghalusinit? Puro abogado yan pinagsasabi ko, Pangalan ng mga abogado yan. Magpasama kayo, tangina. Okay nang ina, puro kayo reklamo. Bakit hindi si Romualdez nakulong? Bakit hindi si Romualdez nakasuhan? Kadami niyong abogado dyan, Ano bang kwenta ng mga abogado na yan ng DDS abogado? Diba? Ganun man yan. Dong Randy PH. Alam mo, sa totoo lang, Dong Randy, dapat sa'yo sinisipa ka. Wala kang kwenta kausap. Diyos ko, kapag nagdebate tayong dalawa, hindi ka mananalo sa akin, my God. Ulitin ko sa'yo, pare nga, hindi nananalo sa akin, ikaw pa. Diyos me, yung marimar. Nako, mga DDS na nagbablogger-blogeran, yung nangarap maging vlogger, huwag nyo na ituloy, mapahiya kayo sa akin. Hindi kayo mananalo sa akin. Puro reklamo, bakit daw si Romualdez hindi kinakasuhan? Kadami-daming abogado dyan na DDS, si Panelo, Vic Rodriguez, si Topacio, si Torion, nandiyan pa sino pa? Si Libayan, di ba? DDS yan. Sino pa? Si Trixie Cruz Angeles. Sino pa? Nandiyan pa si Glenn Chong. Kadaming abogado dyan. Ba't hindi kayo magpatulong para kasuhan si Romualdez? Aba, abobo. Di ba?